So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Lang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, recently uploaded ulit na battle, Jonas versus Castillo. Isa sa mga maraming request na naman sa comment section at sa page ko, no, na i-reviewin ko na daw. So wala namang problema, gusto ko rin naman itong mapanood kasi kung titignan natin yung MC na to na maglalaban, Jonas, lagi ko sinasabi sa inyo na si Jonas kasali yan sa top 5 ko sa pagdating sa pagpapatawan, no. Si Castillo naman, alam natin na mainit to kasi galing siya sa dalawang talong magkasunod kay Pistol tsaka sa isang isabuhay din. Nakalimutan ko sining kalaban niya sa isabuhay. Pero ayun, alam natin mainit. So redemption for Castillo. Jonas naman, gusto ko ulit mapanood yung isang Jonas na bagong balik, no. Alam naman natin na yung last na battle na napanood ko sa kanya yung kay Tuweng pa ata, yun sa Ahon 13, not sure, no, pero sa pagkakalam ko ayun. So shoutout sa nag-request na ito, Vladi. So para sa ito, request mo to recently lang, and at the same time gusto ko na rin talaga ito mapanood kaya siningit ko na din. So shoutout sa'yo, Vladi. Jonas vs Castillo, sana magustuhan mo yung review ko na to. Singit lang natin to, tapos balik tayo sa mga previous requests. Okay, so pasensya na, no. So ayun, umpisa na natin sa Gubat 12 Day 1, Jonas vs Castillo. Shoutout to Vladi. Huwag natin patagalin, umpisa na natin. Let's go. Si Castillo, let's go. Mauna si Jonas, tigdalaw minuto to. Pahinga natin, enjoy natin Gubat 12. Jonas. Boss, alam kong malayo binyahin natin, kaya hindi ko sasayangin tong pagod mo. At gusto ko lang ding ipaalam sa'yo na mahigit 3 linggo kong pinaghandaan tong freestyle ko. Game! Yo! Gusto rin. Siya nga pala si Castillo. Alam nyo bang unang tamod ni Motto? Mula sa pabali-bali ng pantig hanggang sa mga hand gesture niyang paganto. Ulul, hindi mo magagaya si Tomas, tol. Huwag mo kaming pinaglololoko. Si Mot naglalaro ng salita, ikaw nang gugulo. Tsaka inang pangalan neto, tunog student, Castillo. Present, ewan ko ba rito kay Arik, yung standards pang tamad. Makitaan lang ng konting tililing yung tao, puta, ipapasok niya agad. Mula nung makapasok to ng flip top, lagi na siyang nakatodong hip-hop. Madalas niyang suot ay peking whip cap, tapos never give up. Paglalabas ng bahay, gumagang sign, gumigeng-geng. Sabay yung utang ng serdina sa tindahan nila Ate Bengbeng. Sa Iloilo, alam mo kung sino to na walang sinasanto? Nag-aangas ka porkit di pumapalag yung mama mo. Speaking of mama, sabi niya kay Vitrum, mahilig ka pala sa sugar, mami. Pagamot mo yung nanay ko, may diabetes. Tang-ina! Pati sakit ng airmats mo, ginagawa mong patawa. Siguro pag naputulan siya ng paa, ibabars mo pa. Pati diabetes ng mama, puta, ginawa niyang katatawanan. Grabe na yan. Ang sweet mo naman. Bars. Pati nanay, damay, sa bagay, di na ako magtataka. Yung grupo nga naming 3GS, puta, siniraan niya. Kesyo nagsusulatan daw kami sa GC para palabasing ang bobobo namin. Ngayon, nasa Batang Quiapo ko, anong sasabihin mo? Nagpapasulat ako kay Coco Martin? Kesyo kumanta raw si Gago, kaso hindi pa rin nanalo. Parang tawag ng tanghalan lamang ang naging senaryo kasi laglag sa mga hurado tong kumantang sintonado. Naninira, nice. Putang inan to, lakas man. Kumantang sintonado, no? Okay. Kumanta, yung pinupunto niya doon sa kumanta is yung sinabi, yung nanlaglag, parang ganon. Nira, anong akala mo wala naging senaryo kasi laglag sa mga hurado tong kumantang sintonado. Naninira, putang inan to, lakas manira. Anong akala mo wala yang karma? Eh kung ikwento ko kaya rito yung mga paninira mo kay Arma.
Gusto mo? Gusto mo? Pwes ayoko. Kasi hindi ko kayang gayahin yung pagiging wak mo. Kasi yung estilo mo, galawan ng mahihina. Para lamang makabuo, ay kailangan pang manira. Pwes bagito ka pa bata, di mo ko madadali. Kaya ang tangi kong masasabi, Castillo, marami ka pang kakaining alambre. So, ayun yung Jonas sa round 1, pero hindi ito yung ina-expect kong Jonas. Kasi ang ina-expect kong Jonas yung more on jokes, yung sasakit yung chan natin sa kakatawa. Although andun yung mga jokes niya, pero para sa akin hindi pa to yung jokes na laging baon ni Jonas, no, sa humor. Feeling ko nagkulang pa feeling ko kulang sa humor si Jonas sa round 1. So abangan natin yung rounds 2 and 3 niya. Sa jokes, medyo hindi nga, sabi ko nga hindi nga ito yung Jonas na na inaantay ko. Alam ko kasi may malakas pa na Jonas. Alam ko kasi may solid na linya si Jonas, no. Pero looking forward ako sa rounds 2 and 3. Yun, kaabang-abang yung round 2 and 3 ni Jonas, na sana mahigitan niya yung performance niya dito sa round 1. Pero so far, yung round 1 ni Jonas, medyo nakulangan ako sa jokes tsaka sa mga haymakers, no. Yun. Effective naman yung mga bara, pero tsaka yung mga jokes, pero feel ko kulang. May kulang pa, no. So pakinggan natin, Castillo. Game! Usapang sa buhay, wag na. 2 beses na akong natalo. Yan yung angle niya sa akin, oh, alam ko pa kay mo. May dahilan lahat ng yan, pero tanga walang malay to. Di ba ako pinalad sa isa buhay? Pero magtatapos ka pa rin sa kamay ko. Gubat game? Yeah! Yung angle ko, Ulit. sa akin, oh, Ulit. isa buhay. Medyo naguluhan ako. Game! Usapang sa buhay, wag na. 2 beses na akong natalo. Yan yung angle niya sa akin, oh, alam ko pa. So ayan, sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Si Castillo, para sa akin, redemption niya to sa sarili niya, kasi nga 2 beses siya natalo sa isa buhay. Kay Pistol, tsaka hindi ko alam kung sino yung isa niya nakalaban sa sa 2023 sa buhay. Si JD ata. O tama, si JD. Kay mo, may dahilan lahat ng yan, pero tanga walang malay to. Di ba ako pinalad sa isa buhay? Pero magtatapos ka pa rin sa kamay ko. Gubat game? Okay. Yung angle ko, di ko na idadaan sa yung mata. Kasi magkaiba ng direksyon, hinayupak. Sablay walang utak. Pag tinitigan kita mata sa mata, tsak, makakatay ka sa sulat. Ramdam nyo na agad yung mensahe pag ako nakipag-eye to eye contact. Share naman. Alam kong nagwagwapuhan ka sa akin, binigyan mo ko ng artista. Gets ko naman yun. Artista? Lumaki yata, tenga ni Gonggong. Huwag kang feeling special, Jonas. Extra ka lang dun. Alalay ka lang na Basilio, uto-uto, ginagawa ka lang baliw, utak ng tipikal na Pilipino na abnoy, sunod-sunuran kay Basilio, ganun ka ka-crazy as Pinoy. Kunting sip-sip niya lang kay smug, inapasama na agad sa kwento ng pagong. Sa pagiging asungot, kontento ka na nun, di proud kang maging kulangot na produkto ng ilong. Kaya tsak, okay, magagalit, paglalait, magpapanik yan. Pagkalaban pangit, lang may arit, lakas niyang pinagtripan. Pwes di ako takot malait, yung mukha ko pangit. Di ko na kailangan itanggi yan. Di ako takot sa rapper, lalo pagkamukha ni Jackie Chan. Kaya Mr. Jonas Tichoso, yung buhay mo wag mo nang ilagay sa peligro. Gayahin mo na lang din si Jackie Chan, pwede ka na magretiro. Kasi real talk, matagal nang masama loob ko sa yaw. Di ko lang naibahagi. Yung puso kong bato ay minsan mo nang nasagi. Masama loob ko sa yaw kasi nung nakaraang birthday ko, di mo ako binate. Putang ina ka.
Pero binati kita ng happy birthday, di ba? Pero okay lang yun, Yaw. Magiging masaya din naman ako sa kabilang parte. Binati kita ng magandang kaarawan. Pero ikaw, congrats mo ako ngayong gabi. Tapos puro po yan line marking. Panay sabi ng, alam niyo yung sabi niya sa laban niya kay ano? Ito yung sabi niya sa laban. Sa mga nakaraang laban, kumukuha ng sandata tong punyeta. Sige, balikan natin yung laban mo kay... Wag na! Walang kwenta! Baka sa sobrang kadiri ng nakaraan mo, baka iluwa ka ng balyena! Kaya kung mag-jokes ka lang dito, maglalait ng itsura, mandadamay ng kung ano-ano para masabing walang yaka, iangat mo naman po yung lyricismo ng tula. Pakitaan mo kami ng mga creative lines, hindi lang puro kutya. Iba na meta ngayon, Yaw. Hindi pwede dito yung puro patawa ka lang. Magburda ka ng mga linya, nagtatahe, kaalaman. Yan yung payo ko sa'yo para magawa mo akong sabayan. Kung di mo kayang gawin lahat yan, mag-artista ka na lang. Galing. Lumibel ka, putang ina mo, ha? Ano? Yung pagkatalo, familiar mo. Yung pagkakilir to, may serial to. May fundamental pang continental, may sariling imperial to. Kaya paano magigiba yung Kastilyo kung pinatibay ko na material ko? Patawa pa! Galing. Okay. Galing, no? So, akala ko itatabla ko, first impression, no? Akala ko itatabla ko yung round 1 nila kasi para sa akin naging pantay sila doon, pero habang nag-i-spit si Castillo, umaangat yung lyricismo niya, andun yung sabi nating punches ng mga linya niya, tumatatak yun, dumedirekta yun kay Jonas. So para sa akin, lumamang ng konti si Castillo sa lyricism, punto, ano pa, mensahe, yung pinaka gusto ni Castillo masabi, ma-deliver papunta kay Jonas, nagawa niya yun. Performance, solid. Pagiging agresibo niya, solid. So I think doon sa mga sinabi ko, lumamang si Castillo doon. So I'll go for Castillo sa score na 9-8. Sabi ko nga, hindi pa to yung Jonas na inaantay ko, hindi pa to yung Jonas na gusto ko marinig. Alam ko may Jonas pa na malakas, luminya, bumara, magpatawa. Pero yung nakita ko kasi sa round 1, yung napakinggan ko sa round 1 is hindi pa yun yung inahanap ko, no? So I think 8 muna ang ibibigay ko kay Jonas doon. Medyo nakulangan talaga ako sabi natin sa humor, sa punches, sa haymakers, medyo nakulangan ako doon. Unlike kay Castillo, yung first half o yung umpisa niya medyo matamlay. Sabi ko sa isip ko, if magtutuloy-tuloy yung ganong performance ni Castillo, possible itabla ko yon. Pero as time goes by, yung round 1, abang nag-spit si Castillo doon, umaangat talaga yung lyricism, andun yung mga punto. So I think I'll give it to Castillo sa score na 9-8. Lamang si Castillo doon sa overall, no? 9-8, round 2. Ang tanong, may punchline ba? May punchline ba? Ang tanong, may punchline ba? Pukin ang inang 4-bar setup neto sa umpisa, nagtapos lang sa kamay. Napakabisaya mo naman, bay. Kang inang to ang puta. Nakakahiyang nila lang. Buti ako nag-extra. Nakakahiya naman sa nanonood lang. Aray. Narebat niya pa yun. Wala na. Ano naman kung sumali ka sa isa buhay? Gago ka ba, pre? Ako nga, hindi ko pinagyayabang eh. Naging semis ako, pre. Tangina mo, kahit magseryoso ka dyan, huwag daw akong magpatawa. Eh, ikaw nga nagjo-jokes ka eh, hindi lang nakakatawa. Gago ka ba? Gago ka talaga. Hindi na kailangan tanungin. Tanginan to, puro pangit daw. Natural, gwapo ka ba, men? Sige nga, puro lang daw. Okay, pasok yung mga rebuttals ni Jonas and kumakalog yun. Pasok yun. Ako puna sa nakaraang battle. Talaga ba? Bakit? Sa tanan ba ng battle mo sa buhay, hindi mo ginawa yun? Tanga ka? O sige nga, hindi ba to na muna ng ano niya? Sige, tayo naman. Ulol, di mo ako matadarag dito. Round 2 game? Game. Ngayong round 2 na, pupuruhan ko yung pagmumukha mong ang lakas makaabno. Okay, rebuttals pa lang ni Jonas yun. Pasok yun.
yung freestyle niya, napagtahi-tahi niya yun, and para sa akin yung mga malalakas na linya ni Castillo, medyo gumuho yun, no. Pero ito pa lang papasok yung ratings ni Jonas. Let's go. Alam mo bang unang kita ko sa'yo sa Makati, mukha kang righteous wang nakatayo? Kasi tang inang mukha yan, halatang suki ng kantsawan. Siguro nung ginagawa ka ng Diyos, pakyawan. So ito na yung sinasabi ko sa inyo na Jonas, no. Kumbaga yung sinabi ko kay Jonas sa round 1 kanina, medyo nakukulangan ako sa humor, sa jokes, pero ito na, pumapalo na yung hinahanap ko kay Jonas sa round 2. So nagets nyo na kung bakit nakukulangan ako sa round 1 ni Jonas. Ito na, pinapakita niya sa round 2. Ang inang mukha yan. Ulit. Nakita ko sa'yo sa... Ulol, di mo ako madadarag dito. Round 2 game. Game. Ngayong round 2 na, pupuruhan ko yung pagmumukha mong anlakas makaabno. Alam mo bang unang kita ko sa'yo sa Makati, mukha kang righteous wang nakatayo? Kasi tang inang mukha yan, halatang suki ng kantsawan. Siguro nung ginagawa ka ng Diyos, pakyawan. Kasi ubod ng palpak, tila na sadlak. Kung ako ang tatay mo, ipapangalan ko sa'yo. Putang ina. Puta, payag ka nun, pinangalanan ka ng suka. Hoy! Alika nga rito. Pero gwapo yan sa Iloilo. Grabe, pambihira. Alam mo ba yung mga ganyang muka? May coding sa Maynila. Oo, may araw lang kung kailan kayo pwedeng lumabas. Hindi pwedeng yung mga kamukha mo ay sabay-sabay lumuwas. Alam mo ba kung bakit? Tsaka paano ko nasabi? Pag lahat kayo lumabas, puta, para kayo magrarally. Kasi bakit ba ganyan yung pisngi mo, tol? Dati ka bang tambol? Di mo malaman kaliwat kanan parang may buto ng santol. Kaya pag eto naglaway sa unan, talagang pipigaan ng todo. Di ka lang nakakagawa ng mapa, puta, nakakabuo pa ng globo. Pero kung bakit pangit ka, wala kang kasalanan, Castillo. Sadyang nung pinagbubuntis ka lang ng mama mo, ang cravings niya martilyo. Gago. Pero change topic. Sabi niya sa laban niya kay Kayram, nakakatampo lang kasi. Representa ako ng representa ng Iloilo, di naman ako kilala ng mayor natin. Kayram Castillo, naglaban sila sa Motus, no? So yan, pwede nyo panoorin yun. Na-review ko na rin yun. Tampo yard. Deserved. Tanginan to ni Castillo, haters ng munisipyo. Umagang-umaga naghahanap ng battle sa presinto. Di lang na-recognize ni Mayor, puta, nagalit na tong rapper. Paalala ko lang sa'yo, brother, sa kalaban ka nag-watcher. Umayos ka nga, Castillo. Huwag ka nga masyadong OA. Pakiramdam mo ba may oras si Mayor makinig ng mga wordplay? Tangina neto, tanga-tanga. Umayos ka nga. Anong gusto mo? Unahin ni Mayor battle mo kaysa mga binabaha? Ako nga hindi rin ako kilala ng Mayor namin. Pero okay lang yun. Iniisip ko na lang palagi, hindi ako taga ron. Jonas is back. Diba iyakin sa Mayor ang puta? Ibig sabihin pala, nagrarap ka lang para sa simpatsya. Pues wag ka nang umasa pa. Nasisikat ka, tanga. Kasi hindi ka pa nga kilala, puta, nagpakilala ka na. Gusto ko ma-recognize porkit Iloilo dala? Matanong ko lang sa'yo, Castillo, baka nahihilo ka? Ako, di ako magsasawa na yung lugar ko irepresenta. Kasi kahit saan ako mapunta, ako ay pambulihan talaga.
Okay, ang ganda ng transition kasi parang nag-focus or nag-fall si Jonas sa jokes, pero yung bandang dulo naging seryoso na, no. Ganda nun, hindi natin masyadong nakita yung doon, yung lapses sa pagpalit ng topic, no. So para sa akin solid yon. So ito yung sinasabi ko sa inyo kanina sa round 1 na kumbaga nakukulangan ako sa round 1 ni Jonas. Kulang sa jokes, kulang sa DN, kulang sa humor, pero nasagot yun lahat sa round 2, and alam niyo na kung bakit ko binigyan lang ng 8 puntos yung round 1 ni Jonas, kasi feeling ko talaga yun, nagkulang sa mga ganong elements, pero pagdating sa round 2 nakumpleto niya yun, napunan niya yun, humor, jokes, DN, solid na ender nakita natin, napakinggan natin sa round 2. So mahirap yun para kay Castillo kung yung round 1 na natalo niya yung round 1 ni Jonas, pero yung round 2 feeling ko kailangan ni Castillo doblehin niya yung performance dun sa round 1 na pinakita niya. So ayun. Di daw ako kilala ng mayor namin. Di mo lang alam, walang yaka. Sa sobrang suporta ng mayor namin, kaya niyang ibigay sa akin kanyang unika iha. Gago na to. Rapper na mangmang. Suportado ako ng mayor ko, hindi mo lang alam. Alam mo yung TF mo dito? Pakitmani ko lang. Gago na to, di ba? Mukha daw akong righteous one na hindi tumatayo. Grabe yung talent. Righteous one na hindi tumatayo. Bakit grabe yung movement? Putang inan to. May pa ganun-ganun pa. Ang galing-galing ni Ninong Naku, artista na si Ninong Siya si Jojo ng Batang Quiapo. Tuwang-tuwa na sa tundugang napasakop. Kuya Pistol, di ba bawal doon disabled? O ba't to nakapasok? Ito yung pangyayari. Kwento? Araw ng audition. Si Jonas nag-practice, ang galing-galing niya. Pati yung direktor, grabe, napailing-iling pa. Pag nahagip ng kamera, yung mata niya, pinipikit niya. Kaya di alam ni Coco Martin na duling siya. Nako, Jojo, magaling ka magtago ng sikreto. Para di malamang banlag siya, yung diskarte epektibo. Pag nahagip ng kamera, yung mata niya nagiging chinito. Kaya ano? Mas lamang ako sa'yo. Mapa-action, mapa-drama, mapa-horror, o kaya kahit sukatan ng dunong. Mas lamang ako ng million times sa'yo, Jojo. Ako si Dodong. Ano? Pero huwag kang mag-alala, bayaw. Malalaman din nilang banlag ka. Hindi mo sila maloloko. Darating din yung panahon na mabubuko ka ni Coco. Okay, bubuko, Coco. Hindi ka marunong yan, putang ina mo. Gusto mo ako mag-improve, di ba? Gusto mo ako mag-improve, di ba? Gusto mong baguhin estilo ko, piliin kong maging ikaw. Ibahin aking galaw. Kaso banlag ka, kaya di ako naniniwala sa mali mong pananaw. Ano yung gusto mong sundin ko sa'yo, ha? Nagulat ka sa lakas ko, putang ina ka? Ano gusto mong sundin ko sa'yo, ha? Ramdam mo gigil ko, yaw, ramdam mo gigil ko. Yung parang lumibel ka, gago ka. Ano yung gusto yung sundin ko sa'yo, ha? Yung bigay mo ng screenshot sa laban nyo ni Likram? Ano akala mo si Lip? Proud dun. Ano akala mo si Lip? Proud dun. Buong 2 minutes, in-expose niya puwet ni Likram. Nakakadiring rounds yun. Kasi yung round 2 niya kay Likram, wala siyang sulat. Puro picture lang dala. Kaya mga viewers ay Okay, yung tinutukoy ng Castillo dito is yung laban ni Jonas tsaka Lipcram sa semis ng Isabuhay 2020. Quarantine battles yun, na-review na natin yun. So yun, panoorin nyo. Ulat, puro picture lang dala. Kaya mga viewers ay na-disappoint. Kasi puro slide na siya ng picture, wala pa rin power yung point. O slide ng picture, walang PowerPoint. Kaya di na-aproba yung kanyang finals, yung prediction matamlay. Paano ma-approve mga gawa mo, presentation mo sablay? Jonas, repin anak ng madre. Alam mo ba meaning nun pag nire-ref mo yung sa battle?
Ibig sabihin nun, Jonas, yung nanay mo, hinilikopter ni Father. Gago. Anak ng madre ang puta. Kaya pala mukhang kulang-kulang tong kawal sa looban. Kaya ka-abnormal eh. Ikay bunga ng bawal na kantutan. Dati, ito pakinggan nyo. Iangat natin yung lirisismo. Dati, dikit kay Lipcram tong si Jonas para ma-minimize yung kanyang losses, pero nung malinaw na yung kita, iniwan din si Lip nung karir niya ay nagka-progress. Ngayong artista na si Jonas, si Lip wala na sa mga choices. Bukang bibig palagi Lip kasi kung lang Lip, wala kang boses. Dati, yung motto nila, lagi sila magkasama kahit saan makarating. Solid na samahan, walang kagaya. Pero ngayong may narating na siya, ba't di mo siya kasama? Pinagpalit mo siya kasi kismaglas, kaya nag-break kayong dalawa. At doon nagumpisa yung alitan, mga chong. Face the truth na magkahiwala yung lip, tsaka mata kasi may namagitan na ilong. Ayos! Lumipil ka, putangina mo, hindi lumipil. Inang lakas nun. Lakas nun, di natin alam kung anong issue ni Jonas tsaka ni Lipcram. Pero yung mensahe na sinasabi ni Castillo dito, solid yun. Lakas nun. Puro jokes, gago! Putangina mo. Kasi Jonas, Lipcram, Team Julep. Yung tanong yaw, si Bayaw Lip, mahal pa ba? Ay. Pero wala nang paki sa'yo si Lipcram, tanga ka. Oh, yung 2x2 noon, ngayon, tabla na. Ay, putang inang to, ang sarap durugin eh. Wow! Oh, baka magalit ka na naman niya. Oh, kitang-kita sa kilay niya, magagalit na naman eh. Magagalit. O baka magalit ka na naman niya. Kasi yan yung inanggulo ko dito. Di mo kasi ako matutotoy kaya sinabayan ko yung jokes mo na pabibo. Nandito ako ngayon kasi may tanong ako, Diyos mio, anong feeling na hindi kayo dikit ng dating kahiraman ng postiso? Wow! Kaya kahit maging sikat ka na artista, maging bida sa takilya, yung tunay na kaibigan mo mapaparitan. Kahit maging action star ka man, Jojo, si Undo, di mo na mababalikan. O ano? Jokes? Ano mga hurado? Jokes? Bars? Wordplay? Siniksik ko sa isang rounds para mapaibakit ang masangat writtens ko par. Pag ako nag-set up, nakaposas, taga-sentence, may bar, patawa pa. Lakas. Utang ina, hindi ko malaman kung ano. Ang haba ng time niya pero siksik eh. Nahirapan ako sa sa round 2 kasi yung hinahanap ko na Jonas nagpakita sa round 2. Tapos sabi ko nga bago mag-spit si Castillo, kailangan ni Castillo doblehin or triplehin niya yung performance sa round 1, which is nangyari naman. So ang nahirapan ako. So breakdown muna natin yung round 1. Round 1 kasi binigay ko kay Castillo yon in terms of mga punto talaga no. Punto per punto yung nangyari no sa round 1, kaya malinaw yon. Bibigay ko kay Castillo yon sa score na 9-8. Si Jonas medyo nagkulang talaga doon. Sabi ko nga sa inyo. Pagdating sa round 2, Jonas, yung hinahanap kong Jonas, nagpakita na dito. Yung mga jokes, yung humor, yung stage presence, haymakers, pasok yon. Mga punto rin, mga mensahe rin, pasok yon. Then, after mag-spit ni Jonas, sabi ko kailangan ni Castillo ng doble or triple dun sa performance niya sa round 1, which is nangyari, no? Lalo na yung second half, pero agaw pansin talaga yung 5 minuto dun sa yung time tracker, no? Time tracker umabot na 5 minuto yon. So di ko alam kung kasi kapag non-tournament, sabi ni Arik, kailangan talaga sumunod, pero most of the time hindi naman nasusunod yun kapag non-tournament. So I think less na lang natin siguro ng 1 point si Castillo sa overall na lang, pero dito per round feeling ko tabla yun, no? Wala muna tayong ile-less na puntos sa in general na lang siguro tayo mag-less ng points. Castillo sa round 2 maganda pa rin yung pasok niya. Kung ano yung start ni Castillo dun sa round 1, ganun din yung naging start niya sa round 2.
plain or sabihin nating average, tas biglang palakas ng palakas. Then yung second half ni Castillo, doon pumalo na naman yung mga siksik na mga bara, yung mga punto niya nandun din. So para sa akin, na abutan niya yung naging performance ni Jonas sa round 2, no, which is sabi ko nga solid na Jonas yung narinig natin sa round 2 or narinig ko sa round 2. Yun yung hinahanap ko na Jonas. Then yung sinasabi ko naman na doble or triple na performance ni Castillo, nangyari din yun sa round 2. So round 1 binigay ko ng gahibla kay Castillo, pero yung round 2 para sa akin nahabol ni Castillo yon. Sobrang laki ng ginamp niya doon, kasi para sa akin naiiwan na si Castillo doon sa first half niya, pero pagdating doon sa second half umabante na naman, and feeling ko doon nahabol niya yung performance ni Jonas. So isa tie for 10 points muna. Mamaya na ako magle-less, kasi kung magle-less tayo magiging 10-9 yun, pero overall na lang tayo magle-less, no, kasi baka mag-overtime din si Castillo sa round 3 no. So 9-8 sa round 1, perfect 10 on both MCs sa round 2. So tabla muna yung round 2. So 19-18. Round 3, pasok tayo sa round 3. Let's go. Tanong, may punchline ba? Putang ina, kung di pa gumamit ng ilong, di pa makakabuo ng linyang pambara. Silip babalikan daw, gago ka ba, may poison na siya. Tanga talaga. Alam mo ba't di na kami magkasama? Kasi meron na akong 2 anak at may pamilya na akong binubuhay. Hindi na ako binata, tanga ka. Ganon ang totoong tao. Ha? Pangilan to, tinitira pagiging artista ko. Talaga naman tanga. Ikaw nga nag-audition nalaglag, sabi sa kanya ni Baby Giant to, "Hoy, lumibel ka." Si Baby Giant, okay. Hindi ko raw sinama si Lip Cram sa Batang Quiapo. Ang gago talaga. Hoy, extra nga lang ako Hindi ako direktor, di ba? Okay. Hinugot lang ako, manghuhugot pa ako. Ano ako, mandurukot? Pwede sa Batang Quiapo kasi mga holdapper kami. Ikaw sa totoong buhay, mga agaw ka ng asawa. Walang rhyme, di ba? Pero, utang ina. Dinadarag pa ako, kala mo kaya mo ko. Gago ka, pre. Hindi mo kaya si Banlag. Bago mo ako matalo, marami ka pang bubuhating water jug. Gago. Round 3 game. Game. Di ba inupset mo si Sinay dito? Pinagmukha mo siyang masama sa harap ng mga Cebuano. Kahit na ang totoo talaga ay si Bagsik ang nagsabi na ang mga Bisaya ay panira sa Pilipino. Magaling! Dinagmukha kang mabuti. Kaso lang, bigla kang nagbanggit ng, "Di ko iiwanan ng flip top kasi hindi ako si Looney." Palakpakan! Talaga lang, alam mo bang kahit umalis ka sa flip top ngayon mismo ay hindi ka kawalan? Kasi si Looney, isa sa nagpalakas ng flip top nung panahong hindi pa to tanyag. At sa mga kaalaman natin ay maraming idinagdag. Kaya okay lang kung sakali mang hindi pa siya lumantad, ikaw nagyayabang ka na agad, puta, wala ka pang ang ambag. Si Looney, gumagawa ng album para sa minamahal niyang rap. Kaya malamang sa malamang siya ay busy magsulat. Kaya wag kang papansin, hayop ka, tumahimik ka na lang, Brad. Palibasa, wala kang alam sa paggawa ng track. Si Looney, nirerespeto at kilalang kilala sa bansang to. Madalas iniimbitahan sa iba't ibang dako ng mundo. Ikaw, sikat ka ba? Hindi, kinang ina mo. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin kilala ng mayor nyo. Si Looney, maraming inaasikaso, negosyo at mga anak.
Hindi niya pwedeng paikutin yung buhay niya lang sa battle rap. Kaya masisisi mo ba yung tao kung hindi siya makaganap? Tsaka hindi kasi Enigma, wala kang karapatang maghanap. Ngayon mga Cebuano, kayo naman ang tatanungin ko. Dapat pa bang irespeto to sa Kabisayaan? Kung yung mismong kababayan yung ang si Looney ay nagawa niyang ang siraan. Tangina. Yung rounds ko, Wasak. pulido at malaman, mainit at maanghang at talaga namang mabangis pa. Para kang pinakain ng 10 takoyaki, takobam, taragis ka. Taragis, takoyaki, takobam, walang naagets ang puta. Sa bagay, maanghang kasi yung challenge kaya walang makakuha. Pag ito tumira, sablay, kahit walang sumabay. Kulang na lang ay tanggalan ka ng 2 kamay. Pag ako tumira, ababay, madugo at pamatay. Parang titi ng Amerikano sa pekpek ng Pinay. TF ko rito, 70,000. Gamit lang ay malakas na appeal. TF mo rito, 7,000. Tapos malakas na appear. Marami pa akong pangarap, iho, wala pa akong balak mag-disappear. Kaya pag lumebel ako sa'yo, Castillo, mawawalan ako ng karir. Ooh! Ang tanong, lelebel ba? Ulul, pakyo ka! Tangina, yun yung pinakamalakas. Pag lumebel ako sa'yo. Tanginang lakas nun. Sa'yo, Castillo, Lakas tapos nun. malakas na appear. Marami pa akong pangarap, iho, wala pa akong balak mag-disappear. Kaya pag lumebel ako sa'yo, Castillo, mawawalan ako ng karir. Tanginang yan, solid yun. Ang tanong, lelebel ba? Ulul, pakyo ka! Lakas, gago. Tanginan yun, ang lakas nun. Mas malakas pa yun sa round 2 niya. Props. Props kay Jonas. Tangina, yun yung strongest round. Although sabihin nating ang daming line na about kay Looney, pero hindi naging ano yun, hindi naging, para sa akin hindi naging boring yun kasi iba't ibang branches naman, iba't ibang punchline naman yung andon, yung naging banat niya. So, pero ito yung pinaka strongest. Ito yung strongest round ni Jonas para sa akin. Tangina, on point. Actually wala na ako masyadong explain doon kasi sobrang linaw naman ng performance ni Jonas at sobrang nakuha natin yung yung pinakapunto niya, no. Solid yun. Tangina, Jonas yun, puta. Okay, round 3. Pinagtatanggol niya pa si Looney. Tanginan yung mga banat na kabanuan. Pinagtatanggol mo yun, isang beses ka lang binigyan ng laban sa sunugan. Gagong to. Okay. Kasi real talk, sa match-up na to, marami nag-underestimate sa akin. Lugi daw ako masyado. Kikengkoyin lang daw ako ni Jonas, tapos automatic na natalo. Yan yung sinabi nila sa laban ko kay Bagsik. Kaya di na yan sa akin bago. Talagang matatalo na naman ako ulit pag bobo yung mga hurado. Tangina, di nyo na ako madadaan sa superstar effect. Alam ko na yung landas na tinatahak ko. Pangutak pantas, mga binabanat ko. Tatalunin mo yung Castillo. Taas naman ng pangarap mo. Galing ka pa Maynila, kaya malamang walang fear yung existence. Yung paglapit mo sa akin, Jojo, yun ang nerdit experience. Kasi yung estilo ko, yung kahinaan mo, ito yung tatapos sa yung depensa. Falling star na daw ako, karir ko, pupulutin daw sa bangketa o falling star. Kahinaan mo, yung kryptonite mo, di mo nakita. O sige, meet your weakness, kayong babagsakan ka ng kometa. Okay, meteor. He's the big fish. In a search of prey, I'm the vendor who will tip the scale using my lines, rhymes, jokes in wordplay like Cup pitted against Hydra. Bitch, I can do this all day. Oh, English. Di mo yun ginagawa, Jojo. Kaya ako yun.
O English, English, di mo yung ginagawa, Jojo, kaya ako yung mas yamado. Di mo ba alam? Pag nag-English siya gubat, mas madaling manalo! Di niya yun alam! Di mo yun alam, kasi tanging betlog lang ni Sir Arik yung gusto mong makita sa gubat. Namimiss mo na kasi yung tamis-tamis tsaka yung alat. Grabing cravings yan, itlog lang yung check, putang ina. Kasi siya lang yung bukod tanging nakakita ng betlog ni Sir Enigma. Mamula-mula. Tanging libog yung na-feel niyan. Dinadamay mo, pati betlog ni Sir Arik. Jonas, below the belt yan. Ganun mag-bars, gago. Nakita mo yung betlog ni Acer, ni Twing, ni Krega, ni Range, ni EJ Power, ni Lipcram. Tapos na yun si Arik. Yung kabaklaan mo, Jonas, talagang di mo matiis. 2 beses ka nang nakakita ng 7 Dragon Balls. Di ka pa rin nakapag-wish, ay nagulat ang putang ina to. Double meaning, double meaning. Lahat na lang ng aspeto ginawa ko. Ewan ko lang kung makakalusot patun ako. Mga lines niya, mga jokes niya, puro jab-jab lang. Sa akin, puro solid na tamo. Magmumukha tong Amir Khan, knockout na agad pagkatama ko sa Joe. O Amir Khan, knockout pagkatama sa Joe. Wala pa rin bang punchline? O yung linya ko, di pa bagets na magkakabilang lang itong si Jonas. Pag binibilangan na ni Ref, kaya panis, sa akin tumanok nyo kung laman pag-uusap. Amir Khan, boxing hero yun, no? So, di ko alam kung sino yung tinutukoy ni Castillo dito na ang knock-out kay Amir Khan, pero sa pagkakalam ko, kasi Canelo yun, Canelo vs. Amir Khan, panoorin nyo na lang yun. Knockout si Amir Khan dun sa overhand or right hook ni Canelo. Yun. O yung linya ko, di pa bagets na magkakabilang lang itong si Jonas. Pag binibilangan na ni Ref, kaya panis, sa akin tumanok nyo kung laman pag-uusapan. Paano magiging sulit at busog kung puro sabaw yung tinula niyan? Tinola. Nag-costume ka pa ng Isko Moreno. O, ano yung napala mo? Tapos nung eleksyon, hindi mo siya binoto. Yun yung malala, bro. Pero kagaya ka lang din ni Isko, tsak yung senaryo tutugmato, talo nung sinubukan yung sakupin yung palasyo. Kaya mag-handside ka rin ng ganito. Oh, ito, kita mo? Hindi kasi banlag ka no? Ito, kasi creepside daw yung gagong to, napakawak mo na writer. Pero talagang mangangailangan ka ng creeps. Para mapapagsak lang itong tower. Ano? Creepside Dota pa rin? Kasi real gangsta yung asta nito. Kaso yung salita ko matalim, kaya balik-alik kabok, tsak matotodas na to. Di mo na kailangan ng creeps sa oras na to. Kasi mangangailangan ka ng blood sa dami kong naibutas sa'yo. Pareho lang tayo na gusto manalo. Pero sa prinsipyo, di magkapareha. Kasi ako lumalaban ngayon para makilala. Ikaw, para sa pera. Real talk. Dahil isinilang ako para sa battle rap, hindi lang to basta natuto. Nasa dugo ko yung sangkap ng sikreto sa larong to. Kaya si Jonas sa gubat, di na dapat hinahanap kasi sarili ko tong kwento. Di ko lang to basta pinangarap, itinadhana ako dito. Ano? Ibuboto ka ng judges kung puro tanga sila tayo. Okay, so malakas pa rin yung round 3 ni Castillo, pero para sa akin hindi na yun umabot sa naging performance ni Castillo ay ni Jonas sa round 3. Sobrang powerful ng round 3 ni Jonas. Feeling ko dun niya siniksik talaga lahat ng mga punto at mga gusto niyang sabihin kay Castillo sa lahat sa buong battle. Para sa akin sobrang siksik talaga ng round 3. So 10 points ang ibibigay ko kay Jonas sa round 3. Castillo humabol, malakas, pero andun pa rin naman yung mga punto at haymaker, pero I think that wasn't enough to para mapantayan yung naging performance ni Jonas sa round 3. Ulitin ko lang, malakas pa rin yung round 3 ni Castillo, pero hindi yun enough para matalo yung naging performance ni Jonas sa round 3, no? Okay? So, ayun. Bigyan natin ng 9 points si Castillo sa round 3. So, round 1, ulitin ko lang round 1, 9-8.
9-8 Castillo yon, mas maraming tumatak doon, mas maraming haymakers doon. Jonas nagkulang, or sabihin natin buwelo pa lang niya yon. Round 2, sobrang haba ng rounds, 5 minuto si Castillo, pero mamaya na natin i-less yun. So tabla muna yon kasi yung hinahanap kong Jonas sa round 2 is nagpakita na. So ayun, tabla sa 10 points yon. Round 3, solid na Jonas na nakita natin. Then solid pa rin naman yung Castillo sa round 3, pero hindi na yun enough para mahabol yung gap na ginawa ni Jonas sa round 3. So 9, 10, 9, I think that's 28 points. Tama. Round 1, 9, 10, tapos 9. 28 points para kay Castillo. Round naman ni Jonas, may 8, may 10, may 10. So 28 din yon, I think. 'Di ba? So all 28, dikit yung battle, pareha sila nag-overtime, pero sobrang halata yung pagiging haba ng oras, pagkakaroon ng haba ng oras ni Castillo sa round 2, 5 minuto yon, tol. So siguro kahit bawasan natin ng isang puntos yung dalawa, possible pa rin na ibigay ko siya overall kay Jonas, kasi mas malaman talaga yung round 2 entry niya kumpara kay Castillo, na sa yung rounds 1 and 2 kasi ni Castillo, sa second half pumapalo yung mga punches, then yung pagdating sa round 3 ganun din. So consistency bibigay ko kay Jonas dahil sobrang consistent ni Jonas sa rounds 2 and 3. Round 1 medyo ano pa yon, buwelo pa. Yung Castillo naman, all 3 rounds mahina yung first half, pagdating sa second half lumalakas, no. So yun yung para sa akin pinagkaiba. So less natin ng 1 point si Castillo dahil sa pagkakaroon ng sobrang habang oras, 5 minuto na yon. Sabihin natin nag-overtime din si Jonas, pero hindi naman siya umabot ng 5 minuto. Pero titignan natin mamaya yung time tracker, papakita naman yan mamaya, no. So ayun, 28 to 27, bigyan natin ng isang puntos na less si Castillo doon dahil sa pagkakaroon nga ng mahabang oras. So ayun, 28 to 27 overall Jonas. Gubat 12, Castillo versus Jonas, mag-ice pang best. So ito yung sinasabi ko sa inyo, 'di ba? Round 1, although pareha sila nag-overtime, pero tingnan niyo naman yung oras ni Jonas. 2 minutes, 3 minutes, 3 minutes. Si Castillo grabe yung round 2 niya, 3-5, tapos 4 naman sa round 3. So I think that's enough para bawasan ko ng isang puntos si Castillo sa buong battle. No, si Jonas acceptable pa yung ganyan 3 minuto kasi nagre-rebat siya. So, yun. Jonas all 3 round 1 actually tie 'di ba? Round 1 compare round 1 Castillo yon, round 2 tabla, round 3 Jonas yon. Tapos kung i-score, magbe-base naman tayo sa score sheet, tabla rin sa 28 points yon. Overall na lang talaga, or based na lang talaga sa preferences. Malakas yung Castillo, walang duda. Medyo nakukulangan lang ako kung paano siya mag-start sa returns niya. I mean, paano siya mag-start sa rounds niya, kasi nag-i-start palagi siya sa mahina, palakas ng palakas kumbaga laging may buwelo para lumakas yung round. Si Jonas naman, nag-i-start siya ng malakas agad hanggang na may maintain niya yun, or even mas lumalakas pa, no. Yun yung pinagkaiba ng performance nila. So I think I'll give it to Jonas sa overall performance. SS para sa kanilang pareho. Ang boto ng Murado, 4-1. Putang ina, 4-1. Nakakatakot. Hindi ko alam kung sino panalo dito pero I'll keep it, Jonas. Bigay para kay Jonas. So ayun, Jonas 4-1 majority. Dikit yung battle para sa akin. Maraming salamat. Siyempre, shoutout din kay Castillo, napakalakas nun. Tsaka pinagandaan ko talaga siya kasi pinanood ko yung mga battle niya. Puro malalakas. I love you, darling Nonilin Dumala. Yo, maraming salamat sa Team Olillo, lalong-lalo kay Boss Doc Aurelio. Yun, binigay naman natin lahat. Hindi mahalaga yung talo o panalo. Importante classic yung laban. Yeah! Woo! Pinoto ko si Jonas sa parang binetrans move niya. Pero yung round 2 para sa akin, malino kay Castillo. Dikit niya yun pero yung round 3 kasi yung punch na ni Castillo tagal medyo sa gitna pumasok. Oo. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Ganun palagi si Castillo. So yung punchline. Kaya binoto ko si Jonas.
1 and 3, 2 kay Castillo. Yo, what's up? This is G-Spot of Legisdados. Jonas versus Castillo. Binoto ko si Jonas. Yung round 1 binigay ko Castillo. Yung round 2 at saka 3 kay Jonas. Okay. Props kay Castillo. One love, peace, hip hop. Yan, J Black. Binoto ko si Jonas. Hindi ko basta naig yung experience si Jonas eh. Yung mga dala niya, nadala niya ng maayos. May mga simple siya na lines na lakas ng impact. Tsaka yung mga technical niya na sulit na nadi-deliver niya para na maayos. Ano naman si Castillo, sobrang galing pa rin. Pero para sa akin, basta nibago lang sa akin sa performance talaga si Jonas. All 3 rounds kaya yung Jonas. Si Castillo, dikit lang. Sa tingin ko, pag bumabanat si Castillo, sa tingin ko parang nahahabol niya yung lakas ng rounds ni Jonas. Tsaka pakiramdam ko parang mas mahaba yung rounds ni Castillo, tsaka sa tingin ko mas marami siyang naisiksik doon. Binoto ko si Jonas, sobrang solid yung battle na yun. Props kay Castillo, sobrang preparado niya talaga. Pero mas kita niyo naman yung preparado ni na Jonas, sobrang solid talaga. Kita mo naman sa round 1 hanggang round 3, nandun pa rin yung momentum niya talagang na-maintain niya. Si Castillo naman, may mga humihit talaga siya ng mga linya, pero tingin ko lang may edge para sa akin si Jonas sa battle na yun. So Jonas, yeah. So ayun, no, pinakinggan na lang natin kasi I think nasabi ko naman na yung mga gusto kong sabihin dun sa habang nanonood or during the battle. During the battle. So dikit talaga yung battle, no. Tabla nga sa score sheet natin. Mas lumamal lang talaga sa sa performance for me. Tsaka sa mga punto at mga sa humor, sa stage presence, dun lang talaga lumamang si Jonas. Pero overall, magandang battle, solid yun. Anyone's battle or anyone's game, pwedeng ibigay kay Castillo, pwedeng kay Jonas, no. Ganong katabla yun or ganong kadikit yung battle. So ayun, Vladi, shoutout sa'yo. Sana nagustuhan mo yung review ko dito. Yun. So, shoutout, Vladi. So, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.